Assumed. Senator Gordon. Thank you very much, Madam President. Let me just preface my statement, and I hope it will not be taken out against my time. I am delayed because I had a meeting earlier yesterday, and I couldn't come in earlier. That's why I'm number 18 in the line. So with the indulgence of the chair and with the permission of my colleagues here, let me ask, and a very pleasant good afternoon to all of you. I hope you were able to hold your peace long enough. That's good. Okay, thank you. Let me just ask the good general, matagal na ho itong drug problem pero ngayon lang sumabog ng ganito dahil nagkakatumbahan ng mga tao, di po ba? Yes, Your Honor. Nangyayari na ho ito ng last 10 years. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Ang ibig po ba sabihin niyan, palpak ang pulis, palpak ang gobyerno, palpak ang West, palpak ang prosecution sa mga nakaraang taon, kaya lumaganap ng husto ang droga to the point that today, and I heard you say the other day, the Dangerous Drugs Board say, 3.7 million Filipinos are affected by drugs. Is that correct? Yes, Your Honor. Meron pong konting kapalpakan yung bawat ahensya. Hindi konti. You have to tell me because people are tumutumbay kanyo eh. Ay nakakatakot yung mga salitang tinutumba, namamatay, manghang na yung mga salitang umabot. Umabot na tayo sa ganun, hindi ba? Yes, Your Honor. So hindi maliit na bagay 'yon, masela na bagay 'yon. Yes, Your Honor. So pagka ganun ho ang sitwasyon at tila hindi ginagawa ng mga nakaraan ba ang kanilang trabaho from the president down to the police, down to the people? It's hard to say, Your Honor, but ako bilang isang pulis na ng matagal-tagal na. Excuse me, sir. How long have you been a policeman? Since 1986, Your Honor. So 36 years na po. 36 years. 30 years. Tinatugdagan mo naman eh. 30 years. 30 years. Yes, Your Honor. So sa mga kapatid na you have been able to observe na lumalaganap itong droga. To the point that in 2004, may pinatay na judge. Ang pangalan, Judge Rosales. I was new in the Senate at that time, if I'm not mistaken. I made a privileged speech. Pinatay ito ng isang nakakulong sa Muntinlupa. Natatandaan po ba na niya? Narinig ko po yan, Your Honor. Pinahuli po natin, pinaimbestiga po natin kay General Aglipay. Sapagkat pag pinapatayo ang pulis o judge o mayor, napakaselan po yan sapagkat talagang nakikita niya may breakdown or disrespect for the law to the point that the President says there's a breakdown or the words to that effect in the trust in government. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Having said that, hindi lang judge ang pinatay. Madalas, to the point that today there are about 19 judges that have been killed as of 2014 since 1977. And so many other policemen, lawyers have been killed. Yes, Your Honor. So bago sumabog yan, parang Mexico na talagang nagpapatayan at napakalakas na ng mga drug syndicates. Sa palagay nyo, nung pumasok si President Duterte, at matagal nyo nakasama si President Duterte, di ba? Yes, Your Honor. If I may use the term, fair-haired boy kayo ni President Duterte. Then mahaba ang buhok. Hindi Wala na po kong buhok, Your Honor. Alright. Kaya kayo kinuha. Dito ngayon, naging PNP kayo. Doon pa po ba sa Davao, pumasa po ba ang drugs o bumaksak po ba o dumami pa ang drugs ng panahon ni President Duterte? At noong panahon ninyo? Meron pong drugs, Your Honor, but kontrolado dahil hindi po tumatagal yung mga drug personalities doon. Do you have a death squad in Davao? I don't term it as death squad, Your No, Honor. I'm asking you, do you have a death squad? None, Your Honor. But you have heard of a death squad in Davao? I've heard about vigilante killings, Your Honor. Vigilante killings. And what did you do about that? Inimbestigahan po, Your Honor. At wala tayong nahuli. Meron pong nahuli, Your Honor. Sino yung vigilanteng nahuli? Lone Ranger? Meron, Your Honor. Mag-research muna ako. Basta meron kami nahuli na And right now, you have about over 700 killings na sinasabi nating vigilante. Nationwide. yung nationwide, Your Honor. Mhm. Hindi pa maybe natin masabi na 1,000, vigilante. 1,600. Lahat. 1,600.
No, 800 plus, Your Honor. 1,100. O, ano ba? 800, 1,000. Malalaking numbers yan, di ba? Yes, Your Honor. Dahil malalaking numbers yan, nakakabahala ang tao at ang lulungkot ko ay ginagamit pa ng CNN at ng ibang mga international agencies na para bagang tayo ay nalulungkot ako pag may lumalabas dito na nakukubli yung mga mukha. Samantalang alam naman na ninyo kung sino yung pinatay nila. Alam na ninyo kung sino pumatay doon sa kamag-anak nila, di ba? Yun nandito, yung dalawang testigo, with all due respect to them. Yes, Your Honor. In fact, cases of murder has been filed. And you already. said kanina na puproteksyonan nyo sila, dadalhin nyo pa sila sa White House, correct? Yes, Your Honor. So in Kung other gusto words, nila. Madam Chair, medyo nababagabag lang ako pag kinokobera natin ang mukha. Mukhang nasa-sensationalize. We're here to find out what is important. And I'm glad that we're protecting people here na dapat magsalita. And to my mind, kung akong pulis, ay talagang sampal sa mukha ko yan dahil mukhang hindi nyo kayang proteksyonan ng mga tao natin. Which in fact is the case for many people. Yes, Your Honor. You agree with that? Many people are not quite adequately protected by the police. Right now. Some, Your Honor. For many reasons. Yes, Your Honor. Kulang ang police, kulang ang baril, kulang ang sasakyan. Tama po ba yan? And a lot of our senators here have said they will support and I will support. Makikisalo na ako dun sa chorus. At saka, yung kinukomplain talaga nila mismo ay police, Your Honor. So when the president comes in now, kung may psychological impact itong nakakover, and make statements na papatayin ko yung mga drug pushers, sinasabi niya ng kampanya, and she makes, I was a mayor, alright? Halos magkasabay kami ni President Duterte, hindi naman kami malapit na magkaibigan. We talk to one another once in a while. And pag sinasabi niya papatayin niya yung mga tao na nagagawa ng drugs, na talagang halos magilidan ng luha yung kanyang mata, seryoso siya. Kasi sinasabi niya, kahit na mamatay ako, gagawin ko para mawala yung salot ng drugs sa ating bayan. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Because you've been with him. For how long have you been with him? 30 years, Your Honor. 30 years? Bata ka pa? Kay Mayor Duterte ka na? 86, since 1986, pag-graduate ko ng PMA, Your Honor. You were already in Davao? Nagkakilala na po kami, Your Honor. You were never transferred? You were always in Davao? Almost my whole career, Your Honor, nandun lang ako sa Region 11. So talagang native ka. Kumbaga sabong native ka. Police probinsya, Your Honor. Native ka talaga sa Davao, no? Yes, Your Honor. And, my God, this is a big undertaking for you. Suddenly, you're handling the whole country. All right, having said that, sinabi ko yung mga judges, may punto ho yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na meron ho ba kayong sustainable program para mawala ang droga dito sa ating bayan? Your Honor, can I ask at the Dangerous Drugs Board po, Your Honor, yung may comprehensive anti-drug program, Your Honor. In other words, they also consult you, of course. Yes, Your You're the Honor. enforcement arm. Yes, Your Honor. So you know that 3.7 million ang taong, natanong ko na sa inyo ito ng araw, ulitin ko lang, no? Sa 3.7 million, 1 million of our children, of our students are affected by drugs. Is that right? Yan ang sinabi kahapon, nung isang araw. That's a survey, Your Honor. That's a survey. Sinabi lang sa akin. Yun ang facts. You were there. I asked, ilan ang apektado ng drugs? 3.7 million. Ikanyang ka lang. Yes, Your Honor. Products of the survey. All right, 1 million. Okay, survey, whatever it is. 1 million. That's significant. Meron na ba kayong recommendation sa Department of Education na maglagay tayo ng mga guidance counselors or psychiatrists in every province para kung malala at nakikita ng mga bata tinatamaan na ng droga o possibly makuha ng droga? Meron ba recommendation ng, if you know, Dangerous Drugs Board o kayo para magawa yan? Ang totoo, wala talagang guidance counselors. Di po ba? Yes, Your Honor. Okay. Pangalawa, you know that under the law, sa PDEA law, Dangerous Drugs Law, nakalagay doon, and to be precise, nakalagay dito, kanina nabanggit ni Secretary De Lima, ni Senator De Lima na magkakaroon tayo ng tinatawag na yung profits of the crime. Proceeds of crime. Some people call it proceeds, some people call it profits or fruits of the crime. Sa batas natin sa Dangerous Drugs Law, nakalagay doon, upon conviction, you are aware
Sinabi sa amin nung nandun kayo, sinabi ng Department of Justice, si Richard something, Undersecretary, na up to now, if I may have the law, sinasabi dyan na yung process and crime, and I will read it, I hope you'll bear with me. Ito sinasabi, on the Section 20, confiscation and forfeiture of the proceeds or instruments of the unlawful act, including the properties or proceeds derived from the illegal trafficking of dangerous drugs. At nakalagay dyan, every penalty imposed for the unlawful importation, sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, transportation, or manufacture of any dangerous drugs, etc., for dangerous drugs, including other laboratory equipment, shall carry with it the confiscation and forfeiture in favor of the government. Kukunin o kumpiskahin, ipo-forfeit sa gobyerno ang lahat ng proceeds and properties, mga bahay, pera sa bangko, derived from the unlawful act, including but not limited to money, pera, and other assets obtained thereby, and the instruments or tools with which the particular unlawful act was committed. Excuse me, hindi lang. Umpisa ko pa lang. May I have some leverage here, Your Honor? Go ahead. Please proceed, Senator It's Gordon. important that I was laying the predicate. Have you nakuha na ho ba ninyo doon sa kay Colanco, kay Lim, yung mga naandun, yung mga property nila, yung mga kotse nila, yung mga yan, nakuha na ho ba nyo? Ang sabi ho, wala pa raw eh. So far, Your Honor, wala. Kaya ako tinatanong ito, inuulit ko lang para malaman ng buong mundo na talagang nangyayari ito dahil sa napabayaan ng lahat ng nakaraang administrasyon, if you will, na hindi pinapairal yung mga batas. Hindi rin pinapairal yung laboratory na kailangan, kaya 27% lamang ang prosecution na naipafile natin na prosecution ng mga kaso, 27% lang. Hindi ba totoo dahil kulang kayo doon sa mga laboratorio na magsasabi, itong drogang yan, at kasama doon sa chain of custody na sinasabi na pag nakakuha kayo, andun yung packet ng drugs, kukunan ng litrato, dapat may kasama pang media, dadalhin pa sa husgado, dadalhin sa, susunugin yung pag nakuha na yung sample. Within 1 week, dapat nagawa yon at pagkatapos pag nasusgahan na, pwede nyo nang kumpiskahin, pwede na nyo lahat gawin. Di ba? So, Yes, madaling sir. sabi, hindi ho ginagawa yon. Yes, sir. Hindi nagawa, kahit kailan. Bihirang-bihirang ginawa yan, di ba? Wala pa po akong ma-remember, Your Honor. So, What is the answer? No, I agree with you. It's not what I want. In terms of empirical reality, yung katotohanan, nagawa ho ba yan? meron pong mga na-preserve assets, Your Honor. Like real estate, mga sasakyan, pero hindi po ito masyado nararamdaman, Your Honor. So everything Masyado mababa. grinds to a halt because sa education, hindi natin tinutulungan yung mga bata na mga guidance counselors, hindi natin binibigyan ng pulis ng baril at saka gamit, kulang sa investigation capability, pagkatapos sa laboratorio, wala tayo, mahirap i-prove, kaya 27% palpak tayo, at pagkatapos, hindi pa natin makuha yung proceeds ng crime. Is that correct? Wala pa tayo nakuha ang bahay. Yes, Your Honor. Wala pa tayo nakuha ang pera. In fact, sa Amerika, kinukuha pati mga aeroplanong ginagaling sa Colombia pagka nahuli yung drug push, di ba? Payag ka ba na bago pa mag-convention, pending appeal, while the trial is going on, kung meron tayong evidence na nakuha na malaki, pwede payag ba kayo at i-recommend nyo ba sa amin na i-attach na kaagad yung properties na yan at hindi natin hihintayin makonvict pa? I-attach na kaagad yung property, hahawakan ng korte, custody ng korte, yung el kotse, yung lahat, aeroplano, lahat, bank account, at ang pwede lang iwanan sa kanila para naman fair tayo. Baka magalit yung kaibigan ko si Mr. Gaston, bigyan niya naman ng konting pang-abogado. Payag ba kayo doon? Payag na payag, Your Honor. Payag na payag kayo. Yes, Your Honor. So dapat gawin yon. Finally, alam ninyo, sinabi nyo no isang araw, and I'll guess this, and I'll wrap up, Madam Chairman, and I thank you for all this. I have zillions of questions here. I just want to put it in perspective para nalalaban, no? If I may. Let me just ask you. Sabi nyo, inulit nyo naman kayo na, tinanong ko kayo isang araw, ano ba ang source? Kailangan patayin mo yung gripo para tumigil. Sinabi mo ngayon, sa North, sinabi mo na isang araw, tinanong ko kayong pilit, pati Dangerous Drugs Board, saan ba galing ang droga?
kung tatanggalin yung pinanggagalingan ng droga, tigil-tigil ang droga rito. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Hindi naman siguro titigil, may magpapalusot pa rin. Yes, Your Honor. Okay, saan po ba galing? Sa China, ika nyo? Sa inyo naman galing uli. Yes, Your Honor. China. Taiwan, Hong Kong. So, kalapit bayan ho natin. Yes, Your Honor. Sumulat na po ba ang kapulisan, if you know, yung mga predecessor ninyo, yung local governments dati, yung ating Justice Department dati, yung DFA natin, sumulat na po ba sa China para sabihin sa kanila, we are telling you that your country, pag pumasok ang Pilipino dyan, nauhuli nyo, 100 na nakukulong na Pilipino sa China, binibitay ninyo, pagkatapos sa inyo, pinalalabas yung tao rito para pumasok, magtinda ng droga, gumawa ng droga dyan sa China hanggang sa preso nagagawa. Tama po ba yan? Meron bang gumagawa nun? Alam nyo yung ginawa na yan? Yung pag-inform ng China, Your Honor? Hindi lang inform, robustly inform, aggressively inform China that you are causing a problem to my country, to our country. Wala pa po, Your Honor. Wala pa yan. Nanda Or for tayo. that matter, sa kulungan, hawak ng SAF ngayon. Nakita ko yung isang babae kagabi, umaangal, 65 years old, nagdala siya ng pagkain, hindi raw siya nakakapasok dahil nahuli. Dati-dati, nakakapasok lahat dyan. Sa tunayan, nabasa ko lang kagabi, marami na akong nabasa dati, may jacuzzi, may baril, may television, mayroong gym sa loob ng mga jail na high-profile drug lords. Di po ba? So, madaling sabi na nakakagalaw sila. I go back now to my first question. Naandun na sa kulungan yung mga drug lords na yan. Di po ba totoo? Pumapatay pa sila ng West? Totoo po, Your Honor. Alam po ba ninyo, and I would like to inform the chair, alam po ba ninyo na hanggang sa justice ng Supreme Court, tinakot ng isang drug pusher, isang drug lord, na nakita pa si Jari ng isang araw, kasama doon sa nilipat, si Brion? Hindi. Ayun, ikaw nagsabi niya, na? Tinakot, at nilabas, at nilipat siyang kasama doon sa NBI. Pero wala pa rin tayong magawa. May pera pa siyang panakot, may pera pa siyang nagagamit para matakot ang mga West. Noon po yun, Your Honor. Ngayon Ngayon, na yan. hindi nila kayang gawin yun, Your Honor. Hindi nila kayang gawin yan. Ba't hindi pa na, ang tawag mo, natutumba? Hindi ko sinasabi yan, ha? Wala akong sinabi, Your Honor. Pero hindi na po nila kayang gawin yan, Your Honor. As a rhetorical question. Mainly because, ang gusto kong palabasin dito, yung malalaki, kung talagang final na ito, ma'am, umpisahan natin, nag-mayor ako. Pag may nahuli akong pusher or user sa Olongapo, tatanungin ko, sino ang tulak mo? Tama po ba yun? Tama, Your Honor. Pag nahuli ko yung tulak, sino ang supplier mo? Tama po ba yun? Tama, Your Honor. Kung nahuli ko po yung tulak, sino ang supplier mo sa labas ng Olongapo? Tama po ba yun? Tama, Your Honor. Pag nahuli ko yung tulak ng nagsusupply sa Olongapo, sino po ba yung tulak mo dito sa region? Tama po, Your Honor. At Sila- lahat po, ang everything points towards believe it, Your Honor. Lahat ngayon tinatanong namin ng mga drug lord sa regional level na niimbestigahan namin. Si Peter Ko palagi ang tinuturo na source nila, nasa believe it. Kung talagang gano'n ang nangyayari, ano ang ginagawa natin para mabuo na yan at talagang isako na yan at dali sa husgado at talagang bigyan na talaga at pairalin natin ang demokrasya. Napakaganda ng demokrasya eh. Binabanatan kayo ngayon, karapatan ng human rights, karapatan ng tao na matakot sa ginagawa, kuno di umano, na nangyayari ngayon. Napakaganda ng demokrasya, nandito kayo, sumasagot kayo, we're happy, sumusuporta sa inyo yung iba nalulungkot, pero napakaganda. Pero dapat pairalin ang batas. Kailangan si Peter Ko madala sa husgado at sabihin nyo, eto ang talagang the cause of all the evil cause in our country. Hindi lang si Peter Ko, marami sila. At hanggang sa China, hanggang sa Taiwan, hanggang sa Hong Kong, kailangan itulak natin sabay-sabay ang Senado, ang Kongreso, ang gobyerno, ang DFA, para malaman nila, alam namin at alam ng buong mundo na ang source ng droga dito ay ito. Para hindi tayo tutulig sa inlaman ng United Nations, sapagkat nakikita ko, ang balik ko sa inyo kanina, ngayon lang nangyari ito, sumabog dahil sinasabi ng Presidente,
papatayin natin lahat ng mga drug pusher, pero hindi niya sinasabing patayin niyo ito. Sinasabi niya, papatayin lahat. So sa madaling sabi, sumabog yan, lumaki ang issue, kailangan pa bang umabot uli palagi dyan na mag-aahalal tayo ng talagang mapusok? Sa iyo nang galing, kaya malakas ang loob ng pulis kayo, may backer kayo. Nung araw, wala kayong backer. Totoo ba yan o hindi? Totoo, Your Honor. Pero yung challenge po namin ngayon, Your Honor, sa police. So dapat ang laki ng responsibility mo na pairali mo ang batas ng mahusay sapagkat may backer na kayo ngayon at kung talagang mag-iimbestiga tayo, imbestigahin natin, pero wag yung tigilan yung mga nagtutulak ng droga, yung mga supply ng droga sapagkat hindi kayo dapat mapigilan niya sa bagay na yan. Yes, Your Honor. Ang And tanong you ko will po, have our support. Thank you very much. ang tanong ko po, Your Honor, is paano po namin hulihin yung drug lord na nahuli na? Paano Ano namin yung- ikukulong yung drug lord na nakakulong na po, Your Honor? Aba, eh, Napakahirap thank na you. tanong, You Your Honor. asking me, I know how to deal with it. Thank you. You're done, Senator Then, Gordon. Tinatanong niya ako eh. I'm just Sabi ko. expressing my frustration, Your Honor. Marami- I know. Bakit ito mga tao, mga drug lord na nakakulong na, sila pa rin nagko-control sa drug trade ng buong bansa? I got a call from the wife of the judge that was killed and murdered. I'm not even finished yet. Sa totoo lang, how many of these perpetrators, pati yung lawyer noon pinatay? Let me ask you a question. How many are perpetrated? Sinasabi natin, unexplained killings. Let me ask the Commission on Human Rights. Nadagdagan eh. Ilan ba ang napatay na mga riding in tandem dito sa bansa natin? How come I don't hear any noise? That has been going on for the last 10 years. People riding in tandem, shooting people down, and we just keep quiet. That's why we are proclaimed as the murder capital for journalists in this world, in this country, in the whole world. We keep quiet, but because we have a noisy president right now, and I don't condone any word that he says, because ayokong gagayain ng bata, yung papatayin kita. Doon lang siya pumapalpak sa akin. Pero hindi siya palpak. Pag sinabi niya, itong mga pulis na ito, nilabas natin, eto yan. At least may ginagawa. Pero yung wala tayong ginagawa, yung mga pinapatay, lumalabas sa preso, pinapatay ang tao, tapos ibabalik sa preso. Wala tayong ginagawa doon sa mga nakamotorsiklo, binabaril ang tao, wala tayong ginagawa. So the silence is deafening. And we must all work together as a nation. Maraming You don't have to salamat answer. po. Thank you very much. Thank you very much, Senator Gordon. Very good points. Okay. I need to... Just very quickly. No? If I may, let me just ask you. Sabi nyo, inulit nyo naman kayo na, tinanong ko kayo isang araw, ano ba ang source? Kailangan patayin mo yung gripo para tumigil. Sinabi mo ngayon, sa North, sinabi mo na isang araw, tinanong ko kayong pilit, pati Dangerous Drugs Board, saan ba galing ang droga? Kung tatanggalin yung pinanggagalingan ng droga, tigil-tigil ang droga rito. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Hindi naman siguro titigil, may magpapalusot pa rin. Yes, Your Honor. Okay, saan po ba galing? Sa China, ika nyo. Sa inyo naman galing uli. Yes, Your Honor. China. Taiwan, Hong Kong. So, kalapit bayan ho natin. Yes, Your Honor. Sumulat na po ba ang kapulisan? If you know, yung mga predecessor ninyo, yung local governments dati, yung ating Justice Department dati, yung DFA natin, sumulat na po ba sa China para sabihin sa kanila, we are telling you that your country, pag pumasok ang Pilipino dyan, nauhuli nyo, 100 na nakukulong na Pilipino sa China, binibitay ninyo, pagkatapos sa inyo, pinalalabas nyo yung tao rito para pumasok, magtinda ng droga, gumawa ng droga dyan sa China hanggang sa preso nagagawa. Tama po ba yan? Meron bang gumagawa nun? Alam nyo yung ginawa na yan? Yung pag-inform ng China, Your Honor. Hindi lang inform, robustly inform, aggressively inform China that you are causing a problem to my country, to our country. Wala pa po, Your Honor. Wala pa yan. Nanda Or for tayo. that matter, sa kulungan, hawak ng SAF ngayon. Nakita ko yung isang babae kagabi, umaangal, 65 years old, nagdala siya ng pagkain, hindi raw siya nakakapasok dahil nahuli. Eh, dati-dati, nakakapasok lahat dyan. Sa tunayan, nabasa ko lang kagabi, marami na akong nabasa dati, may jacuzzi, may baril, may television, mayroong gym sa loob ng mga jail na high-profile drug lords. Di po ba? Sa madaling sabi, nakakagalaw sila. I go back now to my first question. Naandun na sa kulungan yung mga drug lords na yan. Di po ba totoo? Pumapatay pa sila ng West? Totoo po, Your Honor. Alam po ba ninyo, and I would like to inform the chair, alam po ba ninyo na hanggang sa justice ng Supreme Court, tinakot ng isang drug pusher, isang drug lord,
na nakita pa si Jari ng isang araw kasama doon sa nilipat, ano si Brion? Hindi. Ikaw ang nagsabi niya, na? Tinakot at nilabas at nilipat siyang kasama doon sa NBI. Pero wala pa rin tayo magawa. May pera pa siyang panakot, may pera pa siyang nagagamit para matakot ang mga wish. Noon po yun, Your Honor. Hindi, So, ngayon ngayon, na yan. hindi nila kayang gawin yun, Your Honor. Hindi nila kayang gawin yan. Ba't hindi pa na, ang tawag mo, natutumba? Hindi ko sinasabi yan, ha? Wala akong sinabi, Your Honor. Pero hindi na po nila kayang gawin yan, Your Honor. As a rhetorical question. Mainly because, ang gusto kong palabasin dito, yung malalaki, kung talagang final na ito, ma'am, umpisahan natin, nag-mayor ako. Pag may nahuli akong pusher or user sa Olongapo, tatanungin ko, sino ang tulak mo? Tama po ba yun? Tama, Your Honor. Pag nahuli ko yung tulak, sino ang supplier mo? Tama po ba yun? Tama, Your Honor. Kung nahuli ko po yung tulak, sino ang supplier mo sa labas ng Olongapo? Tama po ba yun? Tama, Your Honor. Pag nahuli ko yung tulak lang nagsusunod, hindi Wala na po kong buhok, Your Honor. Kaya kayo kinuha. Dito ngayon, naging PNP kayo. Doon pa po ba sa Davao, pumasa po ba ang drugs o bumaksak po ba o dumami pa ang drugs noong panahon ni President Duterte? At noong panahon ninyo? Meron pong drugs, Your Honor, but kontrolado dahil hindi po tumatagal yung mga drug personalities doon. Do you have a death squad in Davao? I don't term it as death squad, Your No, Honor. I'm asking you, do you have a death squad? None, Your Honor. But you have heard of a death squad in Davao? I've heard about vigilante killings, Your Honor. Vigilante killings. And what did you do about that? Inimbestigahan po, Your Honor. At wala tayong nahuli. Meron pong nahuli, Your Honor. Sino yung vigilanteng nahuli? Lone Ranger? Meron, Your Honor. Mag-research muna ako. Basta meron kami nahuli na And right now, you have about over 700 killings na sinasabi nating vigilante. Nationwide. yung nationwide, Your Honor. Mhm. Hindi pa maybe natin masabi na 1,000, vigilante. 1,600. Lahat. 1,600. No, 800 plus, Your Honor. 1,700. Ano ba? 800, 1,000. Malalaking numbers yan, di ba? Yes, Your Honor. Dahil malalaking numbers yan, nakakabahala ang tao at ang lulungkot ko ay ginagamit pa ng CNN at ng ibang mga international agencies na para bagang tayo ay nalulungkot ako pag may lumalabas dito na nakukubli yung mga mukha. Samantalang alam naman na ninyo kung sino yung pinatay nila. Alam na ninyo kung sino pumatay doon sa kamag-anak nila, di ba? Yun nandito, yung dalawang testigo, with all due respect to them. Yes, Your Honor. In fact, cases of murder has been filed. And you said kanina na puproteksyonin nyo sila, dadalhin nyo pa sila sa White House, correct? Yes, Your Honor. So in Kung other gusto words, nila. Madam Chair, medyo nababagabag lang ako pag kinokobera natin ang mukha. Mukhang nasa-sensationalize. We're here to find out what is important. And I'm glad that we're protecting people here na dapat magsalita. And to my mind, kung akong pulis, ay talagang sampal sa mukha ko yan dahil mukhang hindi nyo kayang proteksyonan ng mga tao natin. Which in fact is the case for many people. Yes, Your Honor. You agree with that? Many people are not quite adequately protected by the police. Right now. Some, Your Honor. For many reasons. Yes, Your Honor. Kulang ang police, kulang ang baril, kulang ang sasakyan. Tama po ba yan? And a lot of our senators here have said they will support and I will support. Makikisalo na ako doon sa chorus. At saka, yung kinukomplain talaga nila mismo ay police, Your Honor. So when the president comes in now, kung may psychological impact itong nakakover, and make statements na papatayin ko yung mga drug pusher, sinasabi niya ng kampanya, and she makes, I was a mayor. Alright? Halos magkasabay kami ni President Duterte. Hindi naman kami malapit na magkaibigan. We talk to one another once in a while. And pag sinasabi niya papatayin niya yung mga tao na nagagawa ng drugs, na talagang halos magilidan ng luha yung kanyang mata, seryoso siya. Kasi sinasabi niya, kahit na mamatay ako, gagawin ko para mawala yung salot ng drugs sa ating bayan. Tama po ba yan?
Yes, Your Honor. Because you've been with him. For how long have you been with him? 30 years, Your Honor. 30 years? Bata ka pa? Kay Mayor Duterte ka na? 86, since 1986, pag-graduate ko ng PMA, Your Honor. You were already in Davao? Nagkakilala na po kami, Your Honor. You were never transferred? You were always in Davao? Almost my whole career, Your Honor, nandun lang ako sa Region 11. So talagang native ka. Kumbaga sabong native ka. Police probinsya, Your Honor. Native ka talaga sa Davao, no? Yes, Your Honor. And, my God, this is a big undertaking for you. Suddenly, you're handling the whole country. All right, having said that, sinabi ko yung mga judges, may punto ho yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na meron ho ba kayong sustainable program para mawala ang droga dito sa ating bayan? Your Honor, can I ask the Dangerous Drugs Board po, Your Honor, yung may comprehensive anti-drug program, Your Honor. In other words, they also consult you, of course. Yes, Your You're the Honor. enforcement arm. Yes, Your Honor. So you know that 3.7 million ng taong, natanong ko na sa inyo ito ng araw, ulitin ko lang, no? Sa 3.7 million, 1 million of our children, of our students are affected by drugs. Is that right? Yan ang sinabi kahapon, nung isang araw. That's a survey, Your Honor. That's a survey, sinabi lang sa akin, yun ang facts. You were there. I asked, ilan ang apektado ng drugs? 3.7 million. Ikanyang ka na. Yes, Your Honor. Products of the survey. All right, 1 million, okay, survey, whatever it is, 1 million, that's significant. Meron na ba kayong recommendation sa Department of Education na maglagay tayo ng mga guidance counselors or psychiatrists in every province para kung malala at nakikita ang mga bata tinatamaan na ng droga o possibly makuha ng droga? Meron ba recommendation ng, if you know, Dangerous Drugs Board o kayo para magawa yan? Ang totoo, wala talagang guidance counselors. Di po ba? Yes, Your Honor. Okay. Pangalawa, you know that under the law, sa PDEA law, Dangerous Drugs Law, nakalagay doon, and to be precise, nakalagay dito, kanina nabanggit ni Secretary De Lima, na magkakaroon tayo ng tinatawag na yung profits of the crime. Proceeds of crime. Some people call it proceeds, some people call it profits or fruits of the crime. Sa batas natin sa Dangerous Drugs Law, nakalagay doon, upon conviction, you are aware, sinabi sa amin nung nandun kayo, sinabi ng Department of Justice, si Richard something, Undersecretary, na up to now, if I may have the law, sinasabi dyan na yung process of crime, and I will read it, I hope you'll bear with me. Ito sasabi, under Section 20, confiscation and forfeiture of the proceeds or instruments of the unlawful act, including the properties or proceeds derived from the illegal trafficking of dangerous drugs. At nakalagay dyan, every penalty imposed for the unlawful importation, sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, transportation, or manufacture of any dangerous drugs, etc., for dangerous drugs, including other laboratory, shall carry with it the confiscation and forfeiture in favor of the government. Kukunin o kumpiskahin, ipo-forfeit sa gobyerno ang lahat ng proceeds and properties, mga bahay, pera sa bangko, derived from the unlawful act, including but not limited to money, pera, and other assets obtained thereby, and the instruments or tools with which the particular unlawful act was committed. Excuse me, hindi lang. Umpisa ko pa lang. May I have some leverage here, Your Honor? Go ahead. Please proceed, Senator. It's important that I was laying the predicate. Have you, nakuha na ho ba ninyo doon sa kay Colangco, kay Lim, yung mga naandun, yung mga property nila, yung mga kotse nila, yung mga yan, nakuha na ho ba nyo? Ang sabi ho, wala pa raw eh. So far, Your Honor, wala. Kaya ako tinatanong ito, inuulit ko lang para malaman ng buong mundo na talagang nangyayari ito dahil sa napabayaan ng lahat ng nakaraang administrasyon, if you will, na hindi pinapairal yung mga batas. Hindi rin pinapairal yung laboratory na kailangan, kaya 27% lamang ang prosecution na naipafile natin na prosecution ng mga kaso, 27% lang. Hindi ba totoo dahil kulang kayo doon sa mga laboratorio na magsasabi, etong drogang yan
At kasama doon sa chain of custody na sinasabi na pag nakakuha kayo, andun yung packet ng drugs, kukunan ng litrato, dapat may kasama pang media, dadalhin pa sa husgado, dadalhin sa, susunugin yung pag nakuha na yung sample. Within 1 week, dapat nagawa yon at pagkatapos pag nasusgahan na, pwede nyo nang kumpiskahin, pwede na nyo lahat gawin. Di ba? So, Yes, madaling Your Honor. sabi, hindi ho ginagawa yon. Yes, sir. Hindi nagawa, kahit kailan. Bihirang-bihirang ginawa yan, di ba? Wala pa po akong ma-remember, Your Honor. So, What is the answer? No, I agree with you. It's not what I want. In terms of empirical reality, yung katotohanan, nagawa ho ba yan? meron pong mga na-preserve assets, Your Honor. Like real estate, mga sasakyan, pero hindi po ito masyado nararamdaman, Your Honor. So everything Masyado mababa. grinds to a halt because sa education, hindi natin tinutulungan yung mga bata na mga guidance counselors, hindi natin binibigyan ng pulis ng baril at saka gamit, kulang sa investigation capability, pagkatapos sa laboratorio, wala tayo, mahirap i-prove, kaya 27% palpak tayo, at pagkatapos, hindi pa natin makuha yung proceeds ng crime. Is that correct? Wala pa tayo nakuha ang bahay. Yes, Your Honor. Wala pa tayo nakuha ang pera. In fact, sa Amerika, kinukuha pati mga aeroplanong ginagaling sa Colombia pagka nahuli yung drug pusher, di ba? Payag ka ba na bago pa mag-conviction, pending appeal, while the trial is going on, kung meron tayong evidence na nakuha na malaki, pwede ka payag ba kayo at i-recommend nyo ba sa amin na i-attach na kaagad yung properties na yan at hindi natin hihintayin makonvict pa, i-attach na kaagad yung property, hahawakan ng korte, custody ng korte, yung kotse, yung lahat, aeroplano, lahat bank account, at ang pwede lang iwanan sa kanila para naman fair tayo. Baka magalit yung kaibigan ko si Mr. Gaston, bigyan niya naman ng konting pang-abogado. Payag ba kayo doon? Payag na payag, Your Honor. Payag na payag kayo. Yes, Your Honor. So dapat gawin yon. Finally, alam niyo, sinabi niyo no isang araw, and I'll ask this, and I'll wrap up, Madam Chairman, and I thank you for all this. I have zillions of questions here. I just want to put it in perspective para nalalaban. Assumed. Senator Gordon. Thank you very much, Madam President. Let me just preface my statement, and I hope it will not be taken out against my time. I am delayed because I had a meeting earlier yesterday, and I couldn't come in earlier. That's why I'm number 18 in the line. So with the indulgence of the chair and with the permission of my colleagues here, let me ask, and a very pleasant good afternoon to all of you. I hope you were able to hold your peace long enough. That's good. Okay, thank you. Let me just ask the good general, matagal na ho itong drug problem pero ngayon lang sumabog ng ganito dahil nagkakatumbahan ng mga tao, di po ba? Yes, Your Honor. Nangyayari na ho ito ng last 10 years. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Ang ibig po ba sabihin niyan, palpak ang pulis, palpak ang gobyerno, palpak ang West, palpak ang prosecution sa mga nakaraang taon, kaya lumaganap ng husto ang droga to the point that today, and I heard you say the other day, the Dangerous Drugs Board say, 3.7 million Filipinos are affected by drugs. Is that correct? Yes, Your Honor. Meron pong konting kapalpakan yung bawat ahensya. Hindi konti. but, You have to tell me because people are tumutumbay kanyo eh. Ay nakakatakot yung mga salitang tinutumba, namamatay, manghang na yung mga salitang umabot. Umabot na tayo sa ganun, hindi ba? yes, Your Honor. So hindi maliit na bagay 'yon, masela na bagay 'yon. Yes, Your Honor. So pagka ganun ho ang sitwasyon at tila hindi ginagawa ng mga nakaraan ba ang kanilang trabaho from the president down to the police, down to the people? It's hard to say, Your Honor, but ako bilang isang pulis na nang matagal-tagal na, Excuse me, sir. How long have you been a policeman? since 1986, Your Honor, so 36 years na po. 36 At years. 30 years. Tinatutigan 30 mo naman eh. 30 30 years. 30 years. Yes, Your Honor. So sa mga tweet na, you have been able to observe na lumalaganap itong droga. To the point that in 2004, may pinatay na judge. Ang pangalan, Judge Rosales. I was new in the Senate at that time, if I'm not mistaken. I made a privileged speech. Pinatay ito ng isang nakakulong sa Muntinlupa. Natatandaan po ba na niya?
Narinig ko po yan, Your Honor. Pinaimbestiga po natin kay General Aglipay sapagkat pag pinapatayo ang pulis o judge o mayor, napakaselan po yan sapagkat talagang nakikita niya may breakdown or disrespect for the law to the point that the President says there's a breakdown or the words to that effect in the trust in government. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Having said that, hindi lang judge ang pinatay. Madalas, to the point that today there are about 19 judges that have been killed as of 2014 since 1977. And so many other policemen, lawyers have been killed. Yes, Your Honor. So bago sumabog yan, parang Mexico na talagang nagpapatayan at napakalakas na ng mga drug syndicates. Sa palagay nyo, nung pumasok si President Duterte, at matagal nyo nakasama si President Duterte, di ba? Yes, Your Honor. If I may use the term, fair-haired boy kayo ni President Duterte. Then mahaba ang buhok